Amen.
Lagi mo lang kinakarinig yan sa mga tao galing sa masamang pamumuhay, doon sa mga taong nalulong sa masamang bisyo. Nangako sila, kakaroon sila ng resolution. Kapag sumapit ang bagong taon, hindi na ako mag-yosi, hindi na ako mag-aalak, hindi na ako mag-aadik. Pero bago matapos ang taon, balik naman sa pag-aadik. Susunod na ay ang kaligtasan. So, pivotal point ng buhay mo ng tao is ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Which is a personal relationship. Kaya hindi mo lahat ng gawin o hindi mo lahat ng habits ay mabuti. So habits are not at all good, lalo kung ito ay magdadala sa iyo sa pagkakasala. Lalo lang yung gabi, kung saan ito po ating unang prayer meeting para po sa taon ito, so maaaring ilan po sa atin ay meron pong mga personal spiritual issues na hindi na po ito yung first time po natin i-develop sa Panginoon. Kumbaga, let's say, Panginoon, sana po ngayong 2026 ay mas maging faithful na ako sa iyo. Pero hindi kayo yung first time mo na itinala natin sa Panginoon. When a year prior, 2025, hindi lang yung prayer request sa Panginoon. Ibig sabihin, natapos yung taong 2025 na hindi ka naging tapat sa Panginoon. Tapos yun pa rin yung iyong magiging commitment o yun pa rin yung iyong magiging prayer request. And ang nakalulungkot po, may mga pangyayari na kung saan. Uulit lang siya. Nagiging paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang tayo nagiging unfaithful. Paulit-ulit lang tayo nagiging matigas ng puso sa salita ng Panginoon. Paulit-ulit lang tayong naglalamig sa ating pananampalataya na tayo din naman ang may gawa. Di ba? So it becomes habit, it becomes a habit sa atin. And much worse po is kapag hindi mo natin talaga magbitawan sa buhay po natin ang isang malaking hadlang upang tayo po ay tuluyang sumunod sa Diyos. Meron po tayong kasalanan pa rin sa ating buhay na hindi natin mabitaw-bitawan. Although gusto naman po natin maging faithful sa Panginoon. Although gusto po natin mas gamitin tayo ng Panginoon this year. Pero meron pa rin talaga na ayaw natin mabitaw-bitawan. Kasi pag binitawan natin, sa tingin natin, malaki ang mawawala sa atin. Pero ano ba talaga ang mawawala? Ang mas malaking mawawala? Yung kasalanan o yung joy ng isang kaligtasan o ng isang ligtas? O yung satisfaction na meron po tayo bilang isang ligtas? Diba? Kaya, ito po yung objective po natin mga kapatid. So, hindi natin maging habit, na paulit-ulit po tayong mag-commit sa Panginoon for a specific thing na ito yung nagiging hadlang. Panginoon, ito yung dahilan, tapos bumalik na naman tayo doon, matatapos na naman ng taon, sumamit na naman ng tayong bagong taon. Yun na naman. Diba? So, nagiging paulit-ulit siya. Parang sa part 2 natin, bilang tao, di ba pag paulit-ulit, medyo annoying siya sa atin. It becomes annoyance sa atin. So, pag halimbawa, napapakinggan natin itong paulit-ulit, o di kaya yung lyrics na paulit-ulit, so, medyo annoying siya sa atin. So, sa part 2 ng Diyos, ganun din. Kung paulit-ulit lang yung ating kabigahan na nilalapit sa Diyos, wala naman tayong ginagawa. So, sabi lang, annoyance din yun sa Diyos. Okay? Naging annoyance din sa Panginoon, kumbaga, ano ka ba naman, anak? Yan ang hinihiling mo sa akin last year. Yan ang hinihiling mo sa akin 2 years ago. Yan pa rin. Diba? Kaya, ito yung objective ko natin mga kapatid. So, next start na naman ang panibagong taon. Pero sana, hindi mo tayo, sabi nga, paulit, o hindi na ulit-ulit ito sa susunod na taon. Kung ano yung nagiging hadlang natin, para tayo mo ay mas maging committed sa ministry. Kung ano yung nagiging hadlang upang hindi natin ibigay ang 100% nating paglilingkod sa Diyos. Yan po ba? Yan po yung ating objective. Kaya stay away from habitual sin. So, primarily, pag sinabi po natin habitual sin, meron po kasi mga Kristiyano po ng panahon na ito
na hindi pa rin tuluyan din maiwan yung pamumuhay na kung saan ay bahagi ng kanilang lumang pagkatao. So, for example is immorality. Ano? Pero sinasabi mo dito na ang immoralidad mo ay hindi mo katangian ng isang ligtas. Sapagkat ito ko talaga yung katangian ng buhay ng isang hindi ligtas. Kaya nga doon sa ikalawang Korinto, kung maalala po natin, hindi pa mapapasok sa kaharian ng Diyos ang nagpapatuloy sa mga ganitong klase ng kasalanan, immoralidad, homosexuality, pagnanakaw, etc. etc. Diba? Kaya ang pursuit na gusto ko ng Bible sa atin is yung tinatawag din natin sanctification o buhay na nakabukod sa Panginoon. Okay? So again, because of our human frailties and spiritual immaturity, some of this became our habit. Ano po? So, naging habit na lang natin, ulit-ulit na lang natin, ilalangin sa Diyos ang ganitong bagay. Tapos, pagkatapos na naman ng taon, hindi pa rin tayo nag-group sa panganin yun. Ito na naman ang ating ihiling sa Diyos sa umpisa ng taon. Kaya, we will pray for it at the start of the year, and as the year goes on, the momentum starts to lose, and it goes year after year. Okay? Kaya, bakit ang mga Kristiyano, why Christians should stay away from this practice of habitual sin? Habitual, yung panalangin natin sa Diyos, tapos uuwi na naman tayo sa pagkakasala. Uuwi na naman tayo doon sa pagiging sa Diyos. Uuwi na naman tayo doon sa damdamin gusto natin lumayo sa gawain ng Panginoon. Diba? So, why we should stay away from it? Bakit dapat natin kalikuhan? At bakit hindi dapat mamalagi sa atin bilang mga Kristiyano ang paulit-ulit na kasalanan o yung tinatawag natin practice o habitual sin. So ito po yung tatlong mahalagang katotohanan na dapat natin malaman at patuloy na alalahanin about habitual sin. So bakit ako bilang Kristiyano ngayon hindi na dapat ako magpatuloy sa pagkakasala? So, by the way, kasi sa ibang translation po, ang basa mo natin dito is, whoever has been born of God does not sin. So, may translation po tayo yan, ang magiging impression po natin is, ang Kristiyano pala hindi na dapat nagkakasala. So, magiging implication po natin is sinless perfection. Pero sa aklat din po ng buwan, makikita po natin na hindi mo natuturo ng sinless perfection sa isang ligtas. Kasi sabi po dito sa chapter 1, verse 8, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya hindi yung sinless perfection po ang tinuturo po dito po sa text na ito. Kasi translation po ang pinagbatayan po natin. Pero kung titignan po natin in the original, ang makikita mo natin dito is, whoever has been born of God, or no one born of God, sabi dito, makes a practice of sinning, or he does not continually sin. O hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakasala, oo. Sino dito walang kasalanan? Siyempre, walang kata sa atin. Diba? Nagigtas na po tayo sa biyaya ng Panginoon. Pero, nagkakasala pa rin. Pero, hindi ibig sabihin, hayaan lang natin ang ating sarili magkasala. At titignan natin ang kaligtasan bilang lisensya galing sa Diyos. Na okay lang, basta ikaw humingi tawad sa Panginoon. Magkasala, paulit-ulit, basta hindi ako ng tawad sa Panginoon. Kasi ang Diyos naman ay, sabi nga, mapagpatawad. Kasi yun yung mindset natin kung hindi pa natin kilala ng Diyos eh. But now, ang foundation po natin ngayon is yung ating pagkakilala sa Diyos bilang siya'y nabubuhol sa kasalanan. At alam natin na kapag ginawa natin dito, ito yung offense sa Kanya. So bakit natin gagawin? At paulit-ulit pa? Diba? Bakit natin paulit-ulit na hihiling sa Diyos yung bagay na alam natin ito yung offense sa Kanya? Kung ito yung patuloy natin gagawin at paulit-ulit natin gagawin. Kaya, unang bagay mga kapatid, natitingnan po natin, why we should stay first is our spiritual identity. So, ano ba ang ating pagkakalit na bilang isang Kristiyano?
we are now, sabi po doon sa talata, born of God. So he has been born of God. Okay? So that is the first thing. Ikaw ay isa ng what? Born again. Pero hindi natin, kumbaga, pinupoint yung salitang born again as a group. But as an individual, na kung saan ikaw ay ipinanganak mula sa itaas. So the word born again means born from above, which is a spiritual and supernatural one, heavenly, makalangit na kapanganakan, dito na naman at dugo. Kasi sabi ko ng John chapter 3, whoever has been born, narinig ko sa memory verse kanina, by the Spirit and water. Kaya spiritual, kasi Holy Spirit and water. So that's the water baptism. Hindi po yan tumutukoy sa tinatawag natin baptismal regeneration o kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo o kapanganakan muli sa pamamagitan ng bautismo, kundi ito po ay ang salita po ng Diyos. So yung message, ano po, na napakinggan po natin para tayo po ay panampalataya sa Panginoon. Kaya, our spiritual identity that we have been born of God. Tayo po ay pinanganak ng muli, mga kapatid. At sa mga hindi pa po sigurado kung siya ay panganak ng muli, narinig ko sa bahay panabang ito. Ito ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kailangan natin may panganak muli, kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, at ang kapanganak ni Cristo ang magitan ng Espiritu at ng tubig o sa salita ng Diyos. Kailangan natin mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan at sumunod sa Panginoon. Ano mo, tumugod tayo sa pangyayari ng mabuting balita, na tayo rin manampalataya kay Cristo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, aminin natin na tayo kasalanan sa harapan ng Diyos. So, we have been born of God, and that we are born twice. So, dalawa kong kapanganakan na ganap sa atin. At ito ang tinatawag natin physical at spiritual na kapanganakan, di ba? At isang beses na lang mo ang kamatayan. Ito yung tinatawag natin physical. Napabanggit ko natin din sa Bible study na ang isang taong pinanganak ng isang beses ay dalawang beses mamamatay, at ang isang taong pinanganak ng dalawang beses ay minsan na lamang mamamatay. Nakaliwanag po natin kung ano kung ibig sabihin. Physical and spiritual. Kaya, we have been born of God, we are born twice, and we will die once. We are no longer under the penalty of sin. 100% by the grace of God. Amen? Amen. Wala na ako, yung tinatawag natin penalty of sin, which is yung ating pagkaniwala sa Diyos pagkasalangan. At ngayon, ang talaga natin ay buhay na walang hanggan, pagkamat tayo ay nasa lubang katawan pa rin. Dapat maging paliwanag mo sa atin ang kakayong ito. Ano po? And we are born of the Spirit and water. Therefore, we know what sin is. Alam natin kung ano ang kasalanan. Ano ba ang paliwanag ng Biblia patungkol sa kasalanan? At ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kasalanan? Ano ba ang magiging consequence kapag patuloy kang nagkakasala kahit sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano na o ikaw ay anak ng Diyos? Diba? Kaya first, unang bagay mga kapatid is our spiritual identity. Ang ating bagong pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Ano? Tayo isang bagong nilalagay. Sapagkat tayo na kay Kristo. Since we are in Christ, now in Christ, we are now a new creature. Bagong nilalang at may bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao nito ay kaliwanagan sa kanyang isipan na ang kasalanan ay hindi na dapat magpaulit-ulit at magpatuloy sa kanyang buhay. Sapagkat doon na tayo niligtas ng Panginoon. Doon na tayo ginagawa ng Panginoon. Amen? Amen. So first, our spiritual identity. Kaya meron po tayong knowledge of sin, di ba? Naintindihan natin kung ano ba ang kasalanan, ofensa sa Panginoon. We cannot reach the standard. Sabi ko na Romans 3:13, all short of the glory of God. Ganun po ka
at hindi yung epekto ng kasalanan sa atin, na tayo din po ang may gawa, Romans 5:12, pumasok sa pamamagitan po ng tao. Diba? Kaya, kailangan maliwanag sa atin, ano ba talaga ang kasalanan? Kasi, ang problema ho, sa ibang mga tao, pagka, ay sinasabi nila sila yung Kristiyano, hindi tama ang kanilang view sa kasalanan. Ipintrivialize nila ang kasalanan. Sinusupercode nila ang kasalanan. Kung paano itong mga believers, ganoon din, ano ho? Sinusupercode nila ang kasalanan. So, hindi dapat ganoon sa atin. Kung paano tingnan ito ng Diyos, ganoon din dapat natin tingnan ito bilang mga anak ng Diyos. Hindi po ba? Amen. Kaya first, our spiritual identity. Next, sa verse 9 kami, nakabasa po natin. No one word of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in it. Not only our spiritual identity talks, na talagang hindi na dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala, kundi kung ano yung naipundla sa atin. Kung napakinggan natin ang salita ng kaligtasan. Ano po? And that is our supernatural transformation. So, God's seed abides in it. Kung ang bibig ng Diyos ay nananatili sa Kanya. So, ano po yung bibig ng ito? Ano po ang bibig ito? So, ito yung ginagawin, ito yung buhay. Ano? Ito yung buhay na meron tayo ngayon, spiritual life. Na dati tayo ipatay sa Espiritu, na ngayon binigyan mo tayo ng buhay. At ang buhay na ito, hindi basta lamang ganung buhay lang. It's not simply living, but transforming. Patuloy siya nagbabago. At ang pagbabagong umiilog sa Kanya ay patungo sa pagiging kawangis ni Kristo o kalarawan. So not only about our identity, but also the process na nangyayari ngayon sa atin bilang Kristiyano. The transformation na nakusa nag-undergo ang isang Kristiyano. Sabi dito, God's seed abides in Him. So, those whose hearts are being implanted with the seed of new life will grow into Christ's likeness. Meron po bang halamang tumubo na wala namang itinunla o wala namang buto na itinanim? Walang binhi na kumbaga inihagis doon. Wala. Hindi ba? So, may buto, of course, may seed. Kaya meron pong lalabas dyan. Meron growth na mangyayari dyan. Meron pong fruit, sabi nga, nalalabas dyan. Mga kapatid, kung tunay natin nakikilala ang Diyos at tunay na buhay ang salita niya sa atin, ang kaligtasan sa ating mga puso, then, sabi dito, it abides and it grows. Lumalago. Kaya, yung growth kaya, ano po, yung growth. Masasabi mo bang growing? Hindi ko yung namin hindi mo grow yan, totoo, pero growing mo ba? And yung tasting ng growth, kumusta mo kaya, mga kapatid? Maturing. Malag mo ba? Nagmamature ba? Yung ating service, yung ating evangelism, yung ating mission. Diba? Kaya, those whose hearts are being implanted with the seed will grow into Christ's likeness. And this is the pursuit of sanctification. So, meron po tayong tinatawag na sanctification o pagbabago ng buhay mula sa makasalanan o pagiging, sabi nga, hiwalay sa Diyos. So, abiding. Mas nagiging abiding po yung ating buhay sa Panginoon. Romans chapter 6, verse 12. Tingnan po natin. Okay, sabi po dito sa Romans chapter 6, verse 12, hanggang verse 14.
Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. So, tinutukoy dito yung katawan, our mortal body, na hindi na ito magiging instrumento for unrighteousness. But since we are now in Christ, ngayon tayo na sa Panginoon na, we have been brought from death to life. So, kailangan ang katawan nito ay magamit para sa katuwiran. Then verse 4, righteousness or instruments for righteousness. Kaya yung ating pagpapalaga ng buhay, hindi lang yung pagluod lang, kundi maging itong pandaras natin. Magagamit mo natin para sa Panginoon. Kung naiintindihan natin lubos yung ating pagkakilala sa Diyos, ayaw ba natin ang pakinabang sa katawang ito ay sa libutan? Ayaw lang ba natin ang makaputong lang ng katawang ito is itong mga nasa mundo? Ha? Bakit hindi ang Diyos? Sapagkat ito yung purpose ng buhay natin. Tayo inikha para sa Kanya. I-present natin ang ating mga sarili para sa Kanya. Magandang commitment ito, mga kapatid, kung isa ng taon. Para saan pa talaga ako ngayon nandito? Bakit buhay pa rin ako ngayon 2026? Amen. Kung sa mga mag-birthday, bakit? Nagdagdagan na naman ng Panginoon ng aking taon sa mundo. Yung parang kailan na itong bride natin sinasabi na matanda na ako. Senior na ako, experience. Kasi madali yung experience sa tagal na nangyari sa mundo. Pero in spiritual sense, experience ba? May karanasan ba sila na ipocontribute? That is spiritual bagay. So, hindi ito na pinag-usapan. Yung biyaya ng Panginoon sa atin, the grace of God, na bawat araw, bawat taon, hindi nagkakagulo niya sa atin. Another time, another opportunity to commit ourselves, to recalibrate our priorities. Mga kapatid. Okay? So, that is the pursuit of sanctification, and that transformation characterizes the eradication of sin and the practice of righteousness. Sana yung kasalanan ay hindi na natin tatagalin. Huwag na natin patagalin sa buhay natin. Kapag hindi naman talaga mawawala sa atin, habang tayo po ay nasa lupa. Pero yung ating sinisig sa buhay na ito, ay huwag na sanang ang pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos ay pagkakataon magkasala pa rin. Kundi makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, sabi natin dinagay sa Panginoon, kalooban mo, Panginoon, hindi kalooban ko. Baliktad eh. Baliktad naman ang nangyayari. Hindi naman yung init sa Diyos ang nangyayari. Reality, kalooban mo pa rin. Ang nangyayari. Kalooban mo pa rin ang universe mo. Kaya, talagang umuuwi ka sa Panginoon. Dahil ka na nilangin na may frustration ka sa puso mo. Kasi ito mo yung gusto mong iwan, kalooban mo. Number 2, our supernatural transformation. So, tayo mo kabuhay, there must be growth. There must be truth. Kailangan may bunga. At anong bunga yan? Masama o mabuti? Kasi yun po ang katangian ng Diyos at ang mga anak ng Diyos. And number 3, akit po tayo ng isang verse.
Sa verse 18 na natin. Passage. 1 John chapter 3. Verse 8. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Kaya, pangatlo is our stunning deliverance o yung ating nakamamanghang kalayaan. Hindi kalayaan para magkasala, kundi kalayaan mula, hindi naman sa kasalanan, kundi mula kay Satanas. Ito po ba? Our stunning deliverance from the devil. Those, sabi ko dito sa verse 8, those who practice sin is of the devil. Hindi talaga siya sa Diyos. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa John chapter 8, kayo'y hindi, sabi nga, kayo ay sa inyong amang jadlo, sapagkat ang inyong ginagawa ay ang mga ginagawa ng jadlo. Sa mga tao na mula noon pa. Diba? Kaya ang nakikita pa rin sa atin ay ang gawa ng jadlo mula kaya, sinasabi natin kilala natin si Kristo, pero gawa pa rin ng jadlo ang nakikita sa atin, ay teka muna. Sino bang tama ang Biblia o ikaw? Dali magsalita, pero ang Biblia mo, ahasan mo niya sinasabi na ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sa jadlo. Kaya, whoever makes practice of sin is of the devil. Hindi ko tayo in between. Wala akong in between. Wala akong in between. Maalin ako sa liwanag o sa dilim. Maalin ako kay Kristo o sa jadlo. Sinabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6, do not be unequally yoked. Diba? So, yung comparison doon, walang in between. Christ and God, darkness and light, believers and believers. Walang semi-believers. Or semi-Christian. Okay? Kaya we, gamitin natin ay tayo mismo. We no longer of the devil. Hindi na tayo nakapasailalim. Kaya hindi na maaari pa tayong magkasala. Ulit-ulit, it becomes annoyance sa Diyos. Hindi lang sa offense, kundi annoyance. Sapagkat yun pa rin, hindi tayo natututo. Walang nagbabago. O kung may nagbago man, iba na naman kasalanan. Diba? This is our study of deliverance. Wala tayo sa away. And our works matter. Our works matter, Ephesians 2:10. Ayaw ko ilikha, sabi dito, as God's workmanship. Created in Christ Jesus for good works. Not for the bad ones. Okay? Para sa mga masasamang gawa. Hindi para sa mga masasamang ugali. Hindi para sa mga masasamang personal, kumbaga, katamihan, bilang sa tao, associated sa ating laman, kundi bilang binago ng Panginoon. Masterpiece. Tayo ko ay tinatawag na masterpiece. Kaya sana masterpiece talaga ang nakikita sa kanila. Ang compromise ka ng Diyos. Pagdating sa ating pamumuhay, pagdating sa ating pagkatao. Pagkaman,
para sa atin, Panginoon, parang napaka-imposible. Kasi ilan lang ninyo ako eh. Ilan lang po ninyo yung aking kahinaan, yung aking kabuluhan. But, ito ang sabi ng Biblia. This is the purpose. Hindi na po tayo para sa mabuti. Gawa. Hindi para sa kasamang gawa. Amen? So, that this three, ano po, itong tatlong katotohanan ito ang magpaalala sa atin. Bakit hindi na tayo dapat magpatuloy sa pagkakasal? Una, itinagda na tayo sa bagong pamumuhay. Therefore, of God. Okay? And then, meron pong binhi na kung saan ay pinula sa atin. At ito ay patuloy na lumalaki. Ano? May growth na nangyayari po sa atin. Kaya, meron po tayong pursuit of holiness. And number 3, wala na tayo sa dominion ng kaaway. Wala na tayo sa enslavement ng kaaway. Hindi na tayo napasa sa ilalim ng kaaway. Sapagkat tayo mo ay niligtas na ng ating Panginoon. Inanap tayo ng Panginoon. So, conclusion po natin, though we are still inclined to sin, habitual sin has no place in our hearts. We are born to God not as a permission to sin, but to enjoy the blissful, righteous living in Christ. Tayo, niligtas, at muli, hindi na tayong tulog, na magkasala muli, hindi upang i-enjoy ang masaya at matuwid na pamumuhay. Kaya masaya mo ba tayo? Mas masaya mo sumunod kaysa magkasala. Kaya sa paningin ng tao at sa paningin ng laman, masaya mo kasalanan. Hindi mo masaya hindi. Masaya mo gawin sa estado. At gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. That is to live righteously and not habitually. Sabi nga, sin. Hindi sa pagkakasala ng maulit. Ayaw yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Minsan pa, yung patuloy po na nagpapaalala sa amin ng kaligtasan ay hindi po isang klase ng pangako o hindi po ito pamumuhay na kung saan ay paulit-ulit po kami mangangako sa iyo. Kundi, pagpapailalim po Diyos sa iyong kapangyarihan. Kami po ay sumunod lamang po Diyos sa iyong salita at sa iyong kalooban. Kagaya mo na sinabi ng aklat ng Hebreo, yung sinabi ng mga bagay na humahadlan upang kami ay makatanakbo sa takbuhin at pananampalataya ng nasa Pilipinas. At ito yung sa pamamagitan po ng pagtatanggal ng mga balakid. At ito nga po ay ang kasalanan. Tulungan po kami ng Diyos that this year ay ma-overcome po namin sa tulong at biyaya ng inyo ang nagiging hadlang upang kami po ay makatakbo ng tapat at mabilis sa takbuhin ito. At patuloy namin may sagawa ay naging kalooban lamang. Patuloy namin italaga ang aming po mga sarili para lamang sa iyo. Humingi ka sa pangalan at ipalag sa Jesus. Amen. Humingi po ang Panginoon.